Ilang taon ng kasal si Loreya at Oscar at masaya ang kanilang buhay mag-asawa. Pero may isang kulang, ang magkaroon ng anak dahil hanggang ngayon wala pa ring nabubuo. Linggo ng gabi, sa kusina ng kanilang bahay habang nagluluto si Loreya. Love, amoy na amoy ko pa lang. Gutom na ako. Sigaw ni Oscar mula sa sala habang nanonood ng NBA game. Wait ka lang dyan. Malapit na to. Sagot ni Loreya habang abala sa kalan. Nakangiti si Loreya habang pinapanood ang butter na dahan-dahang natutunaw sa ibabaw ng isda. Simple lang ang gabi, pero ito ang mga sandaling gusto niyang pinapahalagahan. Ang tahimik na mga gabing sila lang. Maya-maya ay lumapit si Oscar. Niyakap mula sa likod si Loreya. Ang ganda naman ng mahal ko. Napatawa si Loreya. Corny mo pa rin talaga, no? Basta, napapasaya kita, kinikilig ka, no? Bulong ni Oscar, saka hinalikan siya sa pisngi. Maybe. Pagkatapos ng ilang saglit, sabay silang naupo sa dining table. Candlelight dinner lang kahit sa bahay. May maliit na florera ng fresh flowers sa gitna ng mesa. Ugali na nila yon. Parang date kahit nasa bahay lang. Grabe! Ang sarap, love! Ikaw na talaga! Puri ni Oscar habang kumakain. Kailangan masanay ka na. Baka one of these days, dalawa na ang pinagluluto ko. Saglit na tumigil si Oscar sa pagsubo. Dalawa? Mhm. Laura smiled. May pilit na saya sa kanyang mata. Baka may baby na tayo soon. Tahimik si Oscar saglit, pero mabilis na bumawi ng ngiti. Oo naman. Kahit basketball team pa, go lang ako. Basta ikaw kasama ko. Kumunot bahagya ang noon ni Loreya, pero hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, ngumiti siya at nagbuhos ng tubig sa baso ng asawa. Hindi ko lang alam kung basketball team, baka isa lang. Pero bibo, parang ikaw. Teka, ibig mo bang sabihin, ako ang bata sa atin? Tanong ni Oscar, kunwari nagtatampo. Oo naman, bata ka nga minsan sa sobrang kulit. Napahagikik si Loreya. Nagtagal sila sa hapag. Kwentuhan, tawanan, usapang negosyo at konting plano sa future. Gusto mo ba next year mag-travel tayo ulit? Tanong ni Oscar habang nagsusubo ng dessert. Sure, pero sana, ibang klaseng journey na. Journey ng pagiging magulang. Tahimik na naman si Oscar. Ilang segundo lang, pero sapat para mapansin ni Loreya. Love? Tanong niya. Oo. Sorry. Naisip ko lang bigla. Baka kailangan ko na talagang ipacheck yung sperm count ko, no? Biro ni Oscar. Pilit ang tawa. Napatingin si Loreya. Hindi mo pa rin nagagawa yon? Oo nga eh. Puro trabaho kasi lately. Pero promise, this month, sasamahan mo ko? Gumiti si Loreya. Siyempre, kasama mo ko dyan. Wala namang hiyaya kung para sa baby natin. Tumango si Oscar at pinisilang kamay ni Loreya. Salamat, love. Kahit minsan, parang feeling ko, baka ako nga yung may problema. Hindi mo ako pinipilit. Lagi mo lang akong hinihintay. Because I trust you. Sagot ni Loreya. And because I love you, Oscar. Anak man o wala, ikaw ang pamilya ko. Natigilan si Oscar. Saglit siyang napalunok. Sa likod ng ngiti niya, nakokonsensya na siya. Gusto na niyang sabihin. Gusto na niyang ilabas ang sikreto pero hindi pa niya kayang sirain ang gabing ito. Hindi pa ngayon. Nagtungo sila sa garden nila pagkatapos kumain. Nagkakapi sa swing. Tahimik lang silang dalawa habang pinapanood ang mga bituin. Si Loreya, nakasandal kay Oscar. Nakapikit, parang nagdadasal. Si Oscar naman, pinapanood lang siya. Parang inuukit sa utak niya ang bawat detalye ng kanyang asawa. Alam mo, Oscar, bulong ni Loreya. Minsan naiisip ko, bakit kaya hindi pa binibigay ni Lord yung baby? Siguro, may tamang panahon para dyan. Sagot ni Oscar. O baka, sinusubok lang tayo kung gaano tayo katatag bilang mag-asawa. Nagtinginan sila. Inayos ni Oscar ang buhok sa gilid ng mukha ni Loreya. Kung pagsubok man to, gusto kong malaman mong kasama mo ko hanggang dulo.
Ngumiti si Lorea. Hanggang dulo. Niyakap niya si Oscar ng mahigpit. Dinig ang tibok ng puso nilang dalawa. Parehong puno ng pagmamahal, pero parehong may kinikimkim. Pagkatapos nilang mag-usap, pumasok na sila sa loob. Sa loob ng banyo, habang naliligo si Oscar, mag-isa. Doon na siya napaiyak. Tahimik. Hinayaan niyang tumulo ang tubig kasabay ng luhang matagal na niyang pinipigil. Maup ka, Oscar. Bulong niya sa sarili. At hindi mo pa rin masabi sa kanya. Samantala sa kwarto, si Lorea ay naglilinis ng drawer. May natagpo ang envelope na hindi pa binubuksan. Ha? Ano to? Bulong ni Lorea. Medical record? Kukunin na sana niya iyon na biglang pumasok si Oscar mula sa likod. Oh, love. Tulog ka na dapat ah. Nagulat si Lorea. Dali-daling ibinalik ang envelope. Ah, naglilinis lang ako. Anong ginagawa mo sa banyo? Ang tagal mo. Nag-emote. Sabay ngiti ni Oscar. Namiss kita kahit kasama kita. Napangiti si Lorea, pero iniisip pa rin niya ang envelope. Love, sabi ni Oscar habang tinatapik ang kama. Tulog na tayo. Niyakap siya ni Oscar mula sa likod habang nasa kama. Kinabukasan, mainit ang hapon pero presko ang loob ng cafe. Mahangin, may jazz music sa background, at amoy cinnamon latte sa paligid. Sa isang sulok ng glass window, naroon sina Lorea at Kesha. Magkaibigan mula kolehiyo, matagal nang hindi nagkita, kaya parehong sabik sa kwentuhan. Hoy, grabe ka talaga, Lorea. Bungad ni Kesha habang iniaabot ang baso ng ice caramel macchiato sa kaibigan. 5 years na kayong kasal ni Oscar pero parang bagong kasal pa rin kayong dalawa. Ang sweet niyo sobra. Napangiti si Lorea habang inaayos ang buhok. Uy, huwag mo nga akong i-hype masyado. Hindi naman kami perfect. Excuse me? Umirap si Kesha. Hello? May candlelight dinner pa nga daw kayo kagabi. Eh ako nga, yung jowa kong taga-BPO panay cancel ng date. Natawa si Lorea. Aba, at least may jowa ka pa rin. Pero hindi tulad ng Oscar mo, girl. Jackpot ka na talaga. Mabait, may itsura, may kotse, may negosyo, may abs pa raw. Kumindat si Kesha. Sinilip mo abs ng asawa ko? Hindi naman literal. Sabi mo dati may abs siya. So sinip ko sa utak ko, okay? Biro ni Kesha. Napailing si Lorea. Natatawa. Pero seryoso, Lor. Dagdag ni Kesha habang sumisip-sip ng kape. Tingin ko, yan talaga yung goal ko. Yung klase ng relationship nyo. Yung kahit ilang taon na may respeto, may effort, may intimacy pa rin. Napatingin si Lorea sa labas ng bintana. Sandaling natahimik. Pansin ni Kesha. Oh, bakit parang hindi ka excited? Umiling si Lorea. Pilit ang ngiti. Wala. Siguro, pagod lang. Hindi nga. Alam mong kilala kita, di ba? Ilang years na tayo magkaibigan. Ganyan ka kapag may bumabagabag sa'yo. Spill it! Napabuntong hininga si Lorea. Okay, fine. Actually, wala namang problema talaga. Pero, ewan ko, Kish. Minsan kasi, parang may kulang. Kulang? Eh, may bahay ka, may asawa kang Oscar, may negosyo, may... Ano pa bang kulang? Napangiti si Lorea, pero may lungkot sa mata. Baby. Natigilan si Kisha. Oh, 5 taon na kami, Kish. Every year, umaasa ako. Lahat na ng home remedies, tips, vitamins, nagawa ko na. Pero wala pa rin. Akala ko, okay lang sa inyo kahit wala pa. Okay naman. Sagot ni Lorea. Si Oscar, never akong pinressure pero lately, hindi ko alam. Para bang ako na mismo yung naiinggit sa mga kaibigan nating may anak. Kahit sa IG, puro pregnancy reveal, gender reveal, birthday party ng baby, tapos ako, puro ovulation tracker. Hinawakan ni Kisha ang kamay ni Lorea. Friend, I get you. Alam ko matagal na itong gustong gusto. Pero hindi ibig sabihin nun na kulang ka.
O kulang yung relasyon nyo? I know. I know. Sinasabi ko rin yan sa sarili ko pero Kish, may mga gabi talaga na umiiyak lang ako sa CR. Tapos kinabukasan, ngingiti ako sa harap ni Oscar para lang hindi niya isipin na problemado ako. Tahimik si Kish ng ilang segundo. Inikot ang straw ng kape. Nasabi mo na ba sa kanya kung gaano ka naapektuhan? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano. Ayokong isipin niya na siyang may kasalanan. Ayoko saktan siya, Kish. Paano kung siya nga? Napatingin si Lorea. Anong ibig mong sabihin? Like, paano kung si Oscar yung may problema? Napacheck na ba siya? Saglit na katahimikan. Kita sa mukha ni Lorea ang pag-iisip. Sinabi niya sa akin na magpapacheck up siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Parang laging may excuse. Busy, may meeting, may lakad. Kisha raise an eyebrow. Wala ko sinasabi pero kung talagang priority niya, nagawa na niya yun. Ayokong pilitin siya, Kish. Baka masaktan ko siya. Pero ikaw na yung nasasaktan. Napayo ko si Lorea. Tiningnan ng kape niya na tila doon niya gustong magtago. Alam mo, dugtong ni Kisha, hindi masamang maging honest sa partner mo. Especially kung asawa mo na yan, lalo na kung matagal na kayo nagsasama. Pero paano kung may tinatago siya? Kumunot noo si Kisha. Ha? Tinatago? Wala lang. Napaisip lang ako kasi may isang beses, may envelope sa drawer niya. Mukhang medical record. Hindi ko naman binuksan. Pero nung tanungin ko siya, parang iniba niya yung usapan. Diyan ako nababahala, girl. Pero baka naman pinaprepare niya lang sarili niya. Ayoko kasi mag-isip ng masama agad. Wala namang masama sa pagiging mapanuri, friend. Asawa mo siya, oo. Pero tao ka rin. May karapatan ka rin malaman kung may connection yun sa iniiyakan mong pangarap gabi-gabi. Napahigpit ang hawak ni Lorea sa tasa. Hindi ko alam, Kish. Ang hirap. Parang ayokong malaman. Pero gusto ko rin. Pero isipin mo to, friend. Sabay ngiti ni Kisha. Kahit gaano ka pa ka-perfect sa mata ng iba, kung hindi napayapa sa puso mo, may dapat ka nang harapin. Tumango si Lorea. Oo, pero ngayon, hindi pa. Hindi pa ako ready. Then take your time. Sagot ni Kisha. Pero wag mong hayaang maubos ka sa katahimikan. Kung may dapat malaman, malalaman mo rin sa tamang oras. For now, hayaan mong samahan kita, okay? Napangiti si Lorea. Salamat, Kish. Sa lahat ng kaibigan ko, ikaw talaga yung pinapagaan ng loob ko. Nax, ikaw pa ba? Basang-basa na kita, Lorea. Kaya next time, inom tayo. Kahit walang baby shower, basta may wine. Pareho silang natawa at kahit may bahagyang kirot pa sa puso ni Lorea, kahit may mga tanong pa siyang hindi kayang bigkasin, sa sandaling iyon, sapat na pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Alam mo, sabi ni Kisha habang sinisip-sip ang huling patak ng caramel macchiato niya. Kahit may pinagdadaanan ka, hindi pa rin nawawala yung glow mo. Yung iba kasi, halatang may dinadala. Ikaw, para ka pa rin fresh wedding bride. Napangiti si Lorea. Wow, ang OA mo. 5 years na kami, no? Ano ngayon? 5 years nang walang anak pero hindi nawawala yung effort. I admire that. Effort na galing sa akin minsan. Bago pa makasagot si Kisha, biglang may boses mula sa likod nilang mesa. Speaking of effort, miss na miss ko na ang misis ko. Napalingon si Lorea, medyo nagulat. Oscar? Bulalas niya. Ngumiti si Oscar habang palapit sa kanilang mesa. May dalang maliit na bouquet ng pianis. Paborito ni Lorea. Naka-business casual pa ito. Mukhang kararating lang mula sa isang meeting. OMG! Halos mapasigaw si Kisha. Kinikilig. Hello, Kisha. Bati ni Oscar sabay abot ng kamay. Buti naman at nagkita na rin kayo. Lagi kang ikinakwento ni Lorea. OMG, talaga ba? Nakanganga si Kisha, hindi makapaniwala. Grabe ka in person, mas pogi ka pala. Huy, sabat ni Lorea, natatawa.
Tama na yan, baka lumaki ang ulo. Oscar turned to Lorea, offered the flowers, then leaned to kiss her on the forehead. Para sa babaeng mahal ko araw-araw. Aba! Keisha pretends to fan herself. Pa-forehead kiss pa si Mayor. I'm melting. Lorea giggled. Thank you, love. Pero bakit ka nandito? Nag-text si Keisha ng location. Sinurprise ko kayo. Wala na rin akong meeting. I thought, why not crush your girl time? Oscar! Napatingin si Lorea kay Keisha. Kunwaring naiirita. Ikaw palang may pakana? Guilty! Taas kamay si Keisha. Saka, excuse mo na yan para hindi mag-isip na malungkot kanina kasi medyo emote si Lore. Agad namang naupo si Oscar sa tabi ni Lorea at hinawakan ang kamay nito sa mesa. Emote? Bakit, love? May problema ba? Napatingin si Lorea sa kanya, saglit na natahimik. Sandaling tinimbang kung dapat magsabihin ng totoo pero dahil naroon si Keisha, ngumiti na lang siya. Wala naman. Nagkwentuhan lang kami ni Keisha. Stress lang siguro sa shop. Tumango si Oscar. Kailangan mo yata ng break. Baka kailangan naming dalawa. Sabat ni Keisha. I suggest out of town, as in romantic getaway, para may ibang view, may ibang mood. That's a good idea. Sagot ni Oscar. Actually, gusto ko sanang i-book kami sa Tagaytay this weekend. Gusto mo ba, love? Tagaytay? Napatingin si Lorea. Biglaan naman yata. Biglaang sweet bonding. Sabay kindat ni Oscar. Keisha, tingnan mo to oh. Hoy, wag mo akong isama dyan. Tawa ni Keisha. Sige na, i-date mo na yan, baka maunahan pa ng iba. Nagkatinginan si Lorea at Oscar. Napangiti sa isa't isa pero sa likod ng ngiti ni Lorea, naroon pa rin ang kirot. Naroon pa rin ang tanong. At lalo na ngayong hawak-hawak ni Oscar ang kamay niya, nararamdaman niya ang pagmamahal. Okay, sagot ni Lorea. Tagaytay it is. Yes! Sabay ni Oscar at Keisha. Ang swerte mo talaga, Lore. Ani Keisha. Alam mo, kung ako ikaw, ewan ko kung paano ko ma-handle yung sobrang sweetness ni Oscar. Tapos, pogi pa. Good provider. Mabait. Like, saan mo siya makuha? Sa langit pa talaga? Oscar love. Uy, baka naman sobrang taas ng expectations mo. Wala na, sobrang taas na. Dapat kapag nagkaanak na kayo, magkaanak din sila ng good genes mo. Napangiti si Lorea. Pero masakit sa dibdib ang huling sinabi ni Keisha. Napatingin siya kay Oscar, na agad namang umiwas ng tingin sa ilang segundo. Pinawi ni Lorea ang kamay niya mula kay Oscar. Marahang pinisil ang palad nito. Sige na. Ani Lorea, magbayad na tayo, medyo umaambon na sa labas. Baka matraffic tayo. Tumango si Oscar. Tumayo para kunin ang bill sa counter. Nang makalayo na si Oscar, agad lumapit si Keisha sa tenga ni Lorea. Hoy, don't let him go. Perfect na yan. Pakasalan mo ulit, nauna. Napangiti si Lorea. Aba, magpakasal ulit? E di ikaw ang ninang. Gusto ko, maid of honor. Pareho silang natawa pero sa tawa ni Lorea, may bahid ng lungkot. Sa loob niya, gusto niyang paniwalaan ang sinasabi ni Keisha na perfect si Oscar. Na perfect sila. Pero ang pagiging perfect ba ay sapat kung may isang pangarap na hindi nila matupad. Pagbalik ni Oscar, agad niyang niyakap si Lorea sa likod. Let's go my love, baka matraffic pa tayo sa ulan. Oo nga. Sagot ni Lorea, tumayo na rin. Bago sila lumakad palabas ng cafe, tumingin siya kay Keisha at nginitian ito. Thank you, Kish. Kahit madalas kang madaldal, ang laki ng tulong mo sa akin. Keisha smiled back. Anytime. Basta tandaan mo, hindi lahat ng mukhang perfect. Perfect talaga. Pero kapag willing kayong ipaglaban ng isa't isa, yun ang tunay na mahalaga. Tumango si Lorea. At sabay silang lumabas ng cafe, hawak ni Oscar ang kamay ng asawang si Lorea. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin. Ngunit sa puso ni Lorea, naroon pa rin ang tanong. Hanggang kailan ko kaya kayang ngumiti ng ganito? Nagplano sila ng ilang araw for Tagaytay trip para naman mapawasan ang mga iniisip.
Huminto ang itim na SUV sa tapat ng isang eleganteng bilya na nakatayo sa gilid ng burol. Mula rito, kita ang mga ilaw sa paligid ng Taal Lake at ramdam na ramdam ang malamig na simoy ng Tagaytay. Love, ang ganda naman dito, ani Lorea habang pumapaba sa sasakyan. Suot ang beige na coat at may scarf na inabot ni Oscar bago sila umalis ng Maynila. Siyempre, pinili ko talaga tong lugar kasi tahimik. Para lang sa atin. Ngumiti si Oscar habang kinuha ang mga bag mula sa likod ng kotse. Pagpasok nila sa villa, bumungad ang rustic design ng lugar. May fireplace, may glass wall na nakaharap sa view, at isang walang bot na king-size bed na punong-puno ng puting unan. Ang bango pa, ani Lorea habang nililibot ang paligid. In-order ko pa yung linen scent na gusto mo. Lavender vanilla, diba? Sabay yakap ni Oscar mula sa likod ni Lorea. Kinikilig ako. Natatawa niyang sagot. Dapat lang. Kailangan ko ring bumawi sa'yo. Naging busy ako lately. Nagpalit sila ng mas komportableng damit. Si Lorea ay nagsuot ng floppy na knitted sweater. Habang si Oscar ay nakapambahay na rin, simple lang pero halatang pinagandaan ng gabing ito. Sa deck ng villa, may hot chocolate at makapal na kumot. Grabe yung lamig. Bulalas ni Lorea habang sumisiksik sa loob ng kumot. Nakaupo sila sa daybed na may heater sa tabi. May 2 tasa ng mainit na tsokolate sa mesa. Lapit ka pa sa akin. Ani Oscar, pinuksan ang braso. Painitin natin tong malamig na gabi. Sumandal si Lorea sa dibdib niya. Nakikinig sa tibok ng puso nito. Ilang saglit silang natahimik habang pinapanood ang kumikislap na mga ilaw sa malayo. Alam mo, bulong ni Lorea, kung pwede lang tumigil ang oras sa ganito. Why not? Sagot ni Oscar. Tayo lang, ganito lang, tahimik, walang pressure, walang tanong galing sa opisina. Napangiti si Lorea. Walang tanong? Sabay tingin sa kanya. So bawal ako magtanong ngayon? Depende. May kasamang kiss ba yan? Natawa si Lorea. Ang kulit mo. Pero seryoso, love. Dagdag ni Oscar. Alam kong marami kang iniisip. Alam kong gusto mo nang magkaroon tayo ng anak. Tumahimik si Lorea. Tinitigan niya ang tasa ng tsokolate. Hindi ako galit sa'yo. Sagot niya. Pero hindi ko mali sa sarili kong malungkot. I know. Sagot ni Oscar. May lungkot din sa tinig. Kaya ako nandito para iparamdam sa'yo na kahit kulang pa tayo, buo pa rin tayo. Napatingin si Lorea sa kanya. Buo nga ba talaga tayo? Hindi agad nakasagot si Oscar. Tumalikod siya saglit, parang pinipigilan ng sarili. Love? Tinawag ni Lorea, nilagay ang kamay sa balikat niya. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Hindi kita iiwan. Ngumiti si Oscar. Pilit. Wala. Promise. Wala. Siguro, natatakot lang din ako. Baka hindi ko bibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Baka sa uli, magkulang pa rin ako. Hindi mo kailangan ibigay lahat. Sagot ni Lorea, mahina. Ang kailangan ko lang totoo ka. Tumango si Oscar. At yan ang pangako ko. Pero ngayong gabi, ayahan mo muna akong maling ka. Lumapit siya at hinalikan si Lorea sa noo. Mahigpit ang yakap niya. Tila ayaw niyang pakawalan. Hating gabi na, nakahiga sila sa kama. Magkayakap habang umuulan sa labas. Love, pulong ni Oscar. Tulog ka na ba? Hindi pa. Ang sarap ng ulan. Tahimik sila ng ilang minuto. Si Oscar ay marahang hinihibas ang buhok ni Lorea. Si Lorea naman, nakapikit pero gising ang isip. Kung sakaling hindi tayo mabigyan ng anak, mahina niyang tanong. Mananatili ka pa rin ba sa akin? Hindi agad sumagot si Oscar. Saka lang siya nagsalita matapos ang isang malalim na buntong hininga. Sa'yo ako. Anak man o wala kasi ikaw ang tahanan ko. Mananatili ako. Napapikit si Lorea. Bahagyang naiyak. Pero hindi siya nagpakita. Sa ilalim ng kumot, pinisil niya ang kamay ni Oscar at saka tumalikod para hindi ito makita ang luha. Gusto niyang paniwalaan ang mga salita. Gusto niyang maniwala na sapat ang pagmamahal. Pero sa puso niya,
Unti-unti nang sumisiksik ang takot. Takot na baka hindi lang simpleng pangarap ang nakataya, baka may tinatago talaga si Oscar. Sa dilim ng kwarto, may umilaw na notification sa cellphone ni Oscar. Isang message mula sa contact na Dr. Rivera. Oscar, kumusta? Hindi mo pa rin ba nasasabi kay Lorea ang totoo? Hindi nakaimik si Oscar na napatingin kay Lorea. Hinalikan niya ito sa noo. I'm so sorry, love. Nagising silang dalawa ng madaling araw. Sa loob ng vela, maliwanag ang ilaw mula sa fireplace. At amoy lavender vanilla ang buong kwarto. Nasa carpeted floor sina Lorea at Oscar. Nakaupo sa beanbag, nakabalot sa isang makapal na kumot. May hawak silang tigisang mug ng mainit na tsaa. Tignan mo to. Ani Oscar. Tinuturo ang bintana kung saan makikita mga ilaw ng bahay sa malayo. Para tayong nasa pelikula. Ang ganda ng vibe. Aha. Tango ni Lorea. Nakasandal sa dibdib niya. Kung pelikula nga to, sana walang ending. Kahit may ending, basta happy. Nagbuntong hininga si Lorea pero ngumiti rin. Ikaw talaga, palaging may pang pelikula ang sagot. Kasi ikaw ang pangarap kong natupad, love. Pang MMFF ka. Napatawa si Lorea. Anong MMFF? Misteryoso, malamig, full of pills? Pwede, pero para sa akin, ikaw ang main muse sa Forever Films ko. Nagkunwaring naiinis si Lorea. Sobrang cheesy mo, love. Mapapanis ako sa kakatawa. Pero sa loob niya humahaplo sa mga salitang iyon. Hindi man sigurado si Lorea sa lahat. Sa ngayon, totoo pa rin ang nararamdaman nila. Alam mo, bulong ni Oscar habang nilalaro ang dulo ng buhok ni Lorea. Kapag ganitong yakap kita, parang kahit ano pa yung kulong sa mundo, okay lang. Lumingon si Lorea. Tinitigan niya. Oscar? Salamat kasi kahit minsan parang hindi ako okay. Pinipili mo pa rin akong mahalin. Hindi kita pinipili dahil okay ka. Pinipili kita kasi ikaw yan. Sa lungkot, sa saya, sa pag-asa, ikaw ang tahanan ko. Napapikit si Lorea. Kumapit siya sa braso ni Oscar at idinikit ang pisngi sa balikat nito. Love, natatakot ako minsan. Bulong niya. Na baka mawalan tayo ng tiwala sa isa't isa. Oscar gently turned to her. Hinawakan na magkabilang pisngi niya. Lorea, anong kailangan kong gawin para tanggalin niyang takot mo? Hindi ko alam. Baka yakapin mo na lang ako ngayon? Mahigpit? Hindi na nagsalita si Oscar. Tumayo siya. Inabot ang kamay ni Lorea at tinala ito sa gitna ng silid. Sa harap ng fireplace. Tahimik na musika ang maririnig mula sa speaker. Slow jazz, perfect timing. Sayo tayo. Anyaya niya. Ha? Dito? Sa malamig? Dito. Sa lamig. Sa tahimik. Sa simpleng gabi natin. Nagkatawanan sila habang dahan-dahang gumalaw. Yakap ang isa't isa. Tila walang ibang mundo kundi sila lang. Dahan-dahan lang, baka madulas tayo. Tawa ni Lorea. Huwag kang mag-alala, love. Kung madulas ka man, ako ang sasalo sa'yo. Napangiti siya. Ang lalim ng hugot mo, Oscar. Hindi ba napapagod yung utak mo kakaisip ng mga linya? Hindi, kasi ikaw ang inspirasyon ko. At doon, sa ilalim na mabining ilaw ng apoy, unti-unting tumigil ang pag-aalala ni Lorea. Hindi pa man nasasagot ang lahat ng tanong niya sa isip, hindi pa man natatanggal ang pangambang matagal na niyang iniinda. Ngayong gabi, gusto muna niyang damhin ang init ng pag-ibig nila. Pagbalik sa kama, nakahiga silang pareho, nakaharap sa isa't isa, sabay na hinihima sa braso ng isa't isa. Si Oscar, may tingin ng pagsamba kay Lorea, parang kahit ilang ulit pa niyang makita ang mukha nito, hindi siya magsasawa. Ilang taon na tayong magkasama, love? Tanong ni Oscar, pabulong. 5. At ilang beses na kitang minahal. Hindi ko na mabilang. Ganon din ako. Araw-araw kitang minamahal at hindi ako magsasawa. Promise? Promise. Nagkatitigan sila. Dahan-dahan lumapit si Oscar. Hinalikan ang noo ni Lorea. Pagkatapos, sa ilong, sa pisngi, hanggang sa labi. Isang mahaba,
Malambot, mapagmahal na halik. Pagkalas ng labi nila, nakayakap pa rin sila sa isa't isa. Love, bulong ni Lorea. Tayong dalawa lang talaga, no? Oo, tayong dalawa lang. Walang makakapag-iwalay sa atin. Walang sikreto? Saglit na natahimik si Oscar. Pero ngumiti siya at niyakap si Lorea ng mas mahigpit. Walang sikreto na hindi natin kayang harapin. Basta magkasama tayo. Hindi iyon ang inaasahang sagot ni Lorea. Pero hindi niya pinansin. Hindi muna. Mahigpit siyang yumakap pabalik. Pilit na inililibing ang mga hinala sa ilalim ng yakap. Mga ilang minuto bago matulog habang nakatalikod na si Lorea at nakayakap si Oscar sa kanya mula sa likod. Love, bulong niya. Thank you sa paglalambing, sa pagtanggap, sa pananatili. Ikaw lang kasi ang tahanan ko. Pangarap ko pa rin ang baby natin. Pero kung hindi man yung dumating, pangarap pa rin kita. Napangiti si Oscar. Mahigpit ang yakap niya sa likod ni Lorea. Sapat na yon para sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang mahinang paghinga ni Lorea, tanda ng paggitlip nito. Marahang bumitaw si Oscar. Tumalikod ng bahagya at dahan-dahang kinuha ang cellphone sa mesa. Doon niya muling nakita ang mensahe mula kay Dr. Rivera. Tinitigan niya ito, kinagat ang labi, saka binura ang mensahe. Kinabukasan umaga sa Tagaytay, sa may teres ng bilya. Malamig pa rin ang simoy ng hangin. Nasa terrace si Lorea, nakasuot ng page-knitted sweater at may tasa ng mainit na tsaa sa kamay. Nakatanaw siya sa malawak na tanawin ng kabundukan. Mahinang gumagalaw ang kortina sa may pinto at mula roon, lumabas si Oscar. Tahimik. Tumigil siya sa likod ni Lorea at huminga ng malalim. Love? Tawag niya halos pabulong. Hindi lumingon si Lorea. Kising ka na pala? Oo. Mahinang sagot ni Oscar. Ang lamig. Pero ang ganda ng paligid, tugon ni Lorea. Tahimik, parang walang masamang pwedeng mangyari dito. Tahimik si Oscar. Ilang segundo bago siya muling nagsalita. Lorea, kailangan na nating mag-uusap. Doon lang dahan-dahang nilingon ni Lorea ang asawa. Kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Hindi takot. May matagal na akong gustong sabihin. Sabi ni Oscar. Humakbang palapit. Matagal ko nang gustong umamin pero natatakot ako. Hindi ko alam kung paano o kung kailan. Inilapag ni Lorea ang tasa sa mesa sa tabi at hinarap siya. Ngayon ang kung kailan, sabihin mo na. Nanginginig ang kamay ni Oscar. Humugot siya ng hininga at tumingin sa mga mata ni Lorea. Doon, sa mga matang palaging naghihintay, palaging umaasa. Maug ako, Lorea. Tahimik lang si Lorea. Tiningnan lang niya si Oscar. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na totoo ang narinig. Matagal ko nang alam. Pinatingnan ko na, ilang taon na. Nagtago ako sa likod ng mga dahilan. Trabaho, pagod, schedule. Dahil hindi ko kayang sabihin sa iyo doon. Ayokong makita kang masaktan. Lalo na't alam kong pinapangarap mo yun. Araw-araw. Hindi na nakapagsalita si Lorea. Nagpatuloy si Oscar. Halos garalgal na. Bago pa tayo ikasal, nagpa-check up na ako. Hindi ko sinabi. Ang selfish ko kasi gusto lang kitang makasama. Kahit hindi mo alam ang buong totoo, gusto kong manatili ka. Napaluha si Lorea. Unti-unti, walang tunog pero hindi siya umiwas. Hindi siya lumayo. Bakit may tinago? Bulong niya. Bakit hindi mo sinabi noong simula pa lang? Dahil takot ako. Takot akong iwan mo ko. Takot akong isipin mo kung hindi sapat ang lalaking pinakasalan mo. Ayokong mapalitan yung tingin mo sa akin. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Tanong ni Lorea, mahina pero malinaw. Pinagkakatiwalaan pero hindi ko pinagkakatiwalaan ng sarili ko. Kaya kitang panindigan kapag nakita mo ang pagkukulang ko. Hindi ka baog bilang asawa, Oscar? Baog ka man sa anak pero hindi sa pagmamahal. Bulong niya. Napaluha na rin si Oscar. Lumuhod siya sa harap ni Lorea, hinawakan ang mga kamay nito. Sorry, love. Paulit-ulit ako humihingi ng sorry.
Kung pwede ko lang baguhin, kung pwede ko lang ayusin. Shh! Bulong ni Lorea. Pinatong ang kamay sa pisngi nito. Hindi ako galit. Napatingala si Oscar. Hindi ka. Hindi. Pinahid ni Lorea ang luha sa pisngi ng asawa. Nasaktan ako, oo. Pero hindi ako galit. Mas mabigat yung itinago mo pero mas matimbang pa rin yung pinili mong sabihin ngayon. At ang mas mahalaga, tumingin siya sa mga mata nito. Nanatili pa rin ako. Biglang humagulgol si Oscar. Isinubsob ang ulo sa kantungan ni Lorea. Hindi mo ko iiwan? Hindi. Hindi mo ko susukuan? Hindi. Lahat ng kinakatakutan ko, mali pala. Yumakap si Lorea sa kanya. Totoo, Oscar. Pinangarap ko yung anak natin. Pero hindi yun ang sukatan ng pagiging mag-asawa. Kung wala man tayong anak, may pag-ibig pa rin tayong pwedeng palakihin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Luhang may kasamang ngiti, sakit na may kasamang pag-asa. Patawarin mo ko. Bulong ni Oscar. Pinatawad na kita. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit wala akong bibigay na anak? Minamahal kita. Hindi dahil sa kaya mong ibigay, kundi dahil sa ikaw yon. Hindi ko pinakasalan ang kakayahan mong magkaanak. Pinakasalan kita. Tumayo si Oscar at niyakap si Lorea ng buong buo. Parang ayaw ng pakawalan. Paano kung gusto mong magkaanak pa rin? Marami tayong paraan. Hindi lang dugo ang sukat ng pamilya. May puso rin. May pagpili. Kung darating man ang panahon, pupunta tayo sa kung anong tamang landas. Pero hindi ngayon. Hindi ko kailangan ng sagot. Ang kailangan ko ikaw. Kumalas si Oscar para tingnan ang mukha ng asawa. Mahal na mahal kita, Lorea. Ngumiti si Lorea sa gitna ng mga luha. Mahal kita, Oscar. At mas pinipili pa rin kita. Naghalikan silang dalawa, puno ng pagmamahal. Magkayakap sila sa gitna ng ulan, sa labas at init ng fireplace sa loob. Sa wakas, wala nang tinatago, wala nang takot. Sa halip, naroon ang pag-ibig na mas lalong tumibay sa gitna ng katotohanan. Kinabukasan, umaga, sa Tagaytay Bila, maliwanag ng langit, preskong simoy ng hangin, sa dining area, magkatapat si Lorea at Oscar habang kumakain ng almusal. Tahimik lang si Oscar habang pinapanood si Lorea na naglalagay ng strawberry jam sa kanyang tinapay. Hindi pa rin nawawala ang lungkot sa kanyang mga mata, pero may halong ginhawa na rin sa bawat buntong hininga. Gusto mo ng dagdag na kape? Tanong ni Lorea. Hindi tumitingin sa kanya pero banayad ang tono. Napatingin si Oscar. Sure, salamat love. Tumayo si Lorea. Ibinuhos ang kape sa mug niya at saka bumalik sa upuan. Hindi sila nag-uusap ng malalim simula pagkagising pero hindi rin malamig ang pagitan nila. May katahimikang hindi alanganin. Parang pareho sila nagpapakiramdaman. Nagpapahinga pagkatapos ng revelasyon. Hanggang sa marahang nagsalita si Oscar. Lorea. Naiisip mo ba kung ano ang susunod? Saglit siyang tumigil sa pagmuya. Tumingin sa kanya. Susunod? Ngayon na, alam mo na ang lahat. Na napag-usapan na natin yun. May iniisip ka na bang ibang paraan? May gusto ka bang gawin? Dumiretso si Lorea ng upo at marahan niyang inilapag ang tinapay. Totoo lang, love. Maraming pumapasok sa isip ko. Ang daming tanong, pero isa lang yung malinaw. Ano yun? Na gusto ko pa rin bumuo ng pamilya kasama ka. Napatingin si Oscar sa kanya. Nagulat. Hindi pa rin nagbabago yun sa puso ko. Dagdag ni Lorea. Gusto ko maging ina. Pero mas gusto kong ikaw ang kasama kong maging magulang. Sa kahit anong paraan. Hindi agad nakasagot si Oscar. Kita sa mukha niya ang luha na nagpipigil. Paano? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi ako maging mabuting ama? Kaya natin kung sabay natin gagawin. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may problema. Pareho tayong may puwang sa puso na kayang punuin ng isang bata. Kaya, kung hindi tayo makabuo ng sarili natin. Napangiti si Lorea, bagamat may luha sa mata. Bakit? Bakit hindi natin buksan ang puso natin para sa batang nangangailangan ng tahanan?
Adoption? Tanong ni Oscar halos mahina ang boses. Tumango si Lorea. Oo, alam ko hindi ito magiging madali. Maraming proseso, maraming tanong, maraming hadlang pero naniniwala ako kung magkasama tayo na gagawin to, makakahanap din tayo ng anak na para sa atin. Oscar was silent for a moment. Then he slowly reached across the table and held her hand. Love, salamat. Hindi lang dahil pinili mo ko, kundi dahil pinipili mo pa rin ako maging ama. Kasi alam ko, Oscar, hindi dugo ang sukatan ng pagiging ama o ina. Yung pagyakap, yung gabay, yung pagmamahal, yun ang tunay na pagiging magulang. At tumulo nga ang luha ni Oscar. At tagal kong kinutya ang sarili ko. At tagal kong inisip na wala akong halaga dahil hindi ko kaya magbigay ng anak. Pero ikaw ang nagpapaalala sa akin na may silbi ako. May halaga pa rin ako sa buhay ng isang bata. Hindi lang yon. Ani Lorea, tumayo. Lumapit sa kanya at hinawakan ang pisngi niya. May halaga ka sa buhay ko. Hindi bilang tagabuo ng pangarap, kundi bilang katuwang ko sa lahat ng laban. Niyakap siya ni Oscar. Mahigpit, marahan, puno ng pasasalamat. Handa akong magsimula, Lorea. Kahit pa mahirap, kahit pa matagalan. Basta ikaw ang kasama ko. Simulan natin sa research. Ani Lorea habang yakap pa rin siya. Kailangan nating matuto tungkol sa proseso. At kailangan natin maging magkasama sa bawat hakbang. Gusto mo bang bumasita sa foundation pagbalik natin ng Maynila? Gusto ko marinig ang mga kwento nila. Gusto ko maramdaman kung sino yung para sa atin. Oscar kissed her forehead. Pangako, hindi na ako magsisinungaling pa sa'yo. Mahal na mahal kita, Oscar. At hindi nabawasan ang pagmamahal na meron ako sa'yo. Kaya huwag ka mag-iisip ng hindi maganda, okay? Tumango si Oscar at hinalikan si Lorea sa noo. Sa balcony ng villa, tanghali na. Nakaupo silang dalawa sa hammock. Magkahawak ang kamay. May clipboard sa harapan na may listahan ng adoption agencies. May gusto ko na bang pangalan para sa bibi natin? Tanong ni Oscar. Nakangiti. Depende. Kung babae, Lian. Kung lalaki, Elias. Elias? Wow! Tawa ni Oscar. May meaning. Elias means Yahweh is my God. Gusto ko, kahit hindi natin siya iniluwal, sa puso natin siya lumaki. At sa pananampalataya. Tumingin si Oscar sa kanya. Sa'yo pa lang, buo na ang mundo ko, love. And soon, mas magiging buo pa tayo. Hindi man ayon sa plano natin noon, pero ayon sa plano ng puso natin ngayon. Nagkatitigan sila at sa titig na yon malinaw ang lahat. Wala nang alinlangan, wala nang galit, wala nang takot. Ang natira na lang ay pagmamahalan at desisyon. Sabado ng umaga sa loob ng Little Haven Foundation, isang shelter para sa mga batang ulila at inabandona. Maaliwalas ang paligid, may mga painting ng mga bata sa pader, makukulay na upuan at halakakan sa background. Kinakabahan si Lorea habang nakaupo sa waiting area. Hawak ang kamay ni Oscar. Kanina pa siya tahimik. Pero bakas sa mga mata ang emosyon. Halo ng kaba, excitement, at isang uri ng takot na mahirap ipaliwanag. Okay ka lang? Tanong ni Oscar, mariin ang hawak sa kamay ni Lorea. Tumango si Lorea. Ngunit napatingin agad sa pintong may signage na activity room. Mula roon ay rinig ang tawa ng mga bata. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ako. Bulong ni Lorea. Parang isang hakbang pa lang, pero ang bigat na sa puso. Natural lang yan, kasi totoo yung hakbang na ginagawa natin. Ani Oscar. Inaabot ang pisngi niya. Pero tandaan mo, hindi natin kailangan na maging handa agad. Ang mahalaga, pumunta tayo. Pumasok ang social worker na si Miss Alma. May dala siyang clipboard at may maaliwalas ng ngiti. Mr. and Miss Tavera, ready na kayo? Tanong niya. Napatingin muna si Lorea kay Oscar na tumango at ngumiti. Sabay tayo. Ani Lorea. Tumayo silang dalawa at sumunod kay Miss Alma. Huminto sila sa harap ng malawak na activity room kung saan naglalaro ang humigit kumulang 15 bata. May mga nagdodrawing, may naglalaro ng Lego. At may isa sa sulok, nag-iisa,
Tahimik, may hawak na stop bear. Dito pinapadala mga bata kapag may prospective parents na bibisita. Paliwanag ni Miss Alma. Hindi namin agad ipapakilala. Gusto naming maging natural muna ang kilos nila para mas kilalanin niyo sila. Hindi bilang para ampunin, kundi bilang bata. Tahimik lang si Lorea. Tinitingnan ang bawat isa. May gusto ba kayong age range na tinitingnan? Tanong ni Miss Alma. Gusto namin between 2 to 6. Sagot ni Oscar. Pero mas gusto naming maramdaman kung sino ang para sa amin. Habang nag-uusap pa sila, hindi mapakali si Lorea. Lumingon siya muli sa batang nasa sulok. Maliit, mga 4 na taong gulang, payat, may mahabang buhok na medyo gusot, pero mapupungay ang mga mata. Siya po, tanong niya kay Miss Alma, sabay turo sa bata. Si Elira, 4 years old. Na-rescue namin sa lansangan noong 2 taon pa lang siya. Madalas siyang mag-isa, mabait na bata, tahimik lang din. Hindi pa masyadong palakibo sa ibang bata pero kapag komportable siya sa isang tao, ayaw na niyang bitawan. Lumapit si Lorea sa loob ng activity room. Mabagal ang hakbang. Parang may humihila sa kanyang papunta sa bata. Nilingon siya ni Elira, tumingin lang, walang reaksyon. Ngunit sa mismong saglit na yon, tumigil ang paligid kay Lorea. Parang may kirot sa puso. Hindi may paliwanag ni Lorea ang nararamdaman para sa bata. Lumuhod siya sa harap ni Elira. Hi! Mahina niyang bate. Tumingin si Elira sa kanya, tahimik, walang imik. Ang ganda ng teddy bear mo ha? Dagdag ni Lorea, pilit ang ngiti. Anong pangalan niya? Tumango si Elira. Tonton. Napangiti si Lorea. Wow, ang cute naman ni Tonton. Maya-maya lumapit si Oscar. Lumuhod din sa tabi ni Lorea. Ay Elira, ako si Oscar. Asawa ni Ate Lorea. Tahimik ulit ang bata. Pero hindi siya tumakbo. Hindi siya umiwas. Pwede bang umupo kami dito sa tabi mo? Tanong ni Lorea. Tumango si Elira. Dahan-dahan, inilapit pa ang teddy bear sa kanila. Nagkatinginan sila Lorea at Oscar. Isang sulyap na parang nagsasabi na ang batang iyon na ang para sa kanila. Lumipas ang ilang minuto, hindi na sila lumipat ng pwesto. Si Elira, habang abala sa pagkukulay ng drawing book niya, ay paminsan-minsan tumitingin kay Lorea at Oscar. Tinitingnan kung nandun pa rin sila, at naroon nga sila. Maya-maya tumayo si Elira at lumapit kay Lorea. Inabot ang isang crayon. Gusto mo po bang kulayan si Tonton? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Lorea. Napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang dami ng nararamdaman. Tumango siya. Oo, gusto ko. Umupo si Elira sa tabi niya, muling bumalik si Oscar sa likod nila. Sumandal sa upuan, pinanood lang niya ang dalawa. Isang babaeng gustong maging ina, at isang batang matagal nang naghihintay ng yakap ng magulang. Sa gilid ng activity room, nakatingin si Miss Alma, nakangiti. Lumapit siya kay Oscar. May mga bata na dumitikit kapag nararamdaman nilang ligtas sila. Oo nga po. Sagot ni Oscar. Tinig na halos pabulong. At ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ganito kalalim na, tahimik na koneksyon. Hindi namin sinasabi agad kung sino ang pwedeng ampunin. Pero minsan, di na kailangan ng salita. Ang bata na mismo ang kumikilala. Tumingin si Oscar sa asawa niya at kay Elira. Parehong abala sa paggulay. Kung siya man ang para sa amin, handa kaming mahalin siya ng buo. Tatanggapin namin siya bilang tunay na anak namin. Ibibigay namin sa kanya lahat. Basta hayaan lang kami ng Diyos. Kinausap na nila Oscar at Lorea mga nagbabantay kay Elira. At sa araw na iyon mismo ay nakuha nila ang bata pero magkakaroon pa rin ng proseso. At kahit si Elira ay gustong-gusto na ring sumama sa mag-asawa, unang gabi ni Elira sa bahay ni Lorea at Oscar sa Antipolo. Maliwalas ang silid ng bata. May nightlight sa tabi ng kama, bookshelf sa gilid at nakasabit ang pangalan niyang gawa sa kahoy. Si Lorea ay nakaupo sa gilid ng kama habang si Elira ay nakahiga na. Yakap si Tonton. Si Oscar ay nakasandal sa pintuan, tahimik na nakamasid.
Tahimik lang ang kwarto habang humihip-hip ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana. Banayad ang ihip ng kortina mula sa baba. Umakyat ang amoy ng mainit na gatas at cinnamon na kanina pa nilang pinagsaluhan. Okay ka lang, baby? Tanong ni Lorea. Dahan-dahang inaayos ang kumot sa katawan ni Elira. Tumango ang bata. Pinisil ang teddy bear na si Tonton. Okay lang po. Hindi ka ba natatakot? Banayad ang boses ni Lorea parang musika sa katahimikan. Medyo po. Sagot ni Elira. Hindi po ko sanay sa tahimik na bahay. Ngumiti si Lorea ngunit halatang tinatago ang pagluha. Sanay ka na sa maingay? Opo, maingay po yung kwarto sa foundation. Maraming umiiyak. Minsan may nag-aaway. Minsan may naglalambingan. Pero kahit maingay, alam kong may tao. Tumabi si Lorea ng bahagya. Pinisil ang maliit na kamay ni Elira. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa sa katahimikan. Naglakad si Oscar papalapit, dahan-dahan. Umupo siya sa paanan ng kama at ngumiti. Alam mo ba, nung bata ko, ayoko rin sa katahimikan. Bakit po? Tanong ni Elira, nagtama ang kanilang mga mata. Kasi para sa akin noon at tahimik, parang malungkot. Pero natutunan ko na minsan, ang tahimik ay hindi malungkot, kundi payapa. Napaisip ang bata, tumingin sa kisame. Payapa? Oo, yung pakiramdam na kahit walang nagsasalita, alam mo may nagmamahal sa'yo. Biglang tumahimik muli ang kwarto. Hindi dahil wala nang sasabihin, kundi dahil pare-pareho nilang hinanam ng mga salitang binitawan. Tila naging himig ito ng gabing iyon. Gusto mo ba ng kwento? Tanong ni Lorea pagkatapos ng ilang sandali. Ngumiti si Elira, bahagyang tumango. Yung kwento po na isang batang may magic na puso. Nagkatinginan si Lorea at Oscar. Magic na puso? Tanong ni Oscar. Opo, yung kahit hindi siya pinili ng unang pamilya niya, natagpuan pa rin siya ng pamilya na para talaga sa kanya. Hindi na napigilan ni Lorea ang luhang dumaloy sa pisngi niya. Yumuko siya at hinalikan ng noon ni Elira. Ang ganda ng kwento mo, anak. Balong niya. At alam mo ba, sa tingin ko, ikaw yung batang yon. Nagulat si Elira. Ako po? Tumango si Oscar. Mahigpit ang titig sa bata. Oo, kasi kahit anong hirap, kahit ilang taon mong hinintay, natagpuan mo pa rin ang tahanan mo. Pamilya ko na po kayo? Tanong ng bata, halos pabulong. Lorea copper-faced gently. Oo, Elira. Simula pa noong unang araw na nagkita tayo, ikaw na ang nasa puso namin. Napasinghot si Elira. Dahan-dahan siyang umangat sa pagkakahiga, umupo at niyakap si Lorea. Thank you po. Bulong niya. Ayoko na pong umalis. Niyakap siya pabalik ni Lorea, mahigpit, buong buo. Hindi ka na aalis. Dito ka na. Dito ka na uuwi araw-araw. Lumapit si Oscar. Niyakap silang dalawa mula sa likod. Sa unang pagkakataon na buo ang yakap ng isang buong pamilya. Pwede po ba bukas sabay tayo mag-drawing? Tanong ni Elira, dumudungaw sa pagitan ng yakap. Gusto mo ba? Tanong ni Oscar. Opo, gagawa tayo ng drawing ng happy house pero this time, may pangalan na ako sa pinto. Tumango si Lorea. Lumuluha pa rin. Oo anak, isusulat natin. Lorea, Oscar, Elira. Pamilya na tayo. Sa malamig na gabi sa ilalim ng mapayapang ilaw ng night lamp, nakahiga si Elira sa pagitan nila Lorea at Oscar. Magkakatabi silang tatlo at sa katahimikan yon nakaramdam ng saya sila Lorea at Oscar dahil natupad na ang nais nila. 2 buwan ang lumipas matapos ang unang gabi sa bahay. Sa wakas, legal na ang lahat. Linggo ng umaga, family court. Isang maliit pero maaliwalas na hearing room. Sa loob, naroon sina Lorea, Oscar at Elira. Nakasuot na magkaparehong cream and pastel outfits. May mga stuffed toys sa waiting area at ilang batang naghihintay rin ng turn. Isang legal adoption hearing ang magaganap para sa formal na pag-ampon kay Elira. Tahimik si Elira habang nakaupo sa kandungan ni Lorea.
Mahigpit ang hawak niya sa maliit na folder kung saan nakalagay ang kanyang drawing. Isang bahay, may araw, may aso at 3 tao na may pangalan sa ilalim. Mama Lorea, Papa Oscar, Elira. Anak, ready ka na? Tanong ni Oscar. Hawak ang balikat ng bata habang nakaluhod sa tabi nila. Po? Elira look up. Mata niyang puno ng kaba at excitement. Ready ka nang maging Elira de Vera? Tanong ni Lorea bahagyang ngumiti. Napatigil si Elira sa katumungo. Opo, pero mama, papa? Hmm? Pag naging de Vera na ako, hindi na po ba ako babalik sa foundation? Umiling si Lorea at hinalikan ng noo niya. Hindi na anak. Simula ngayon dito ka na. Sa amin. Legal. Panghabang buhay. Pero, pwede ka pa rin naman dumalaw doon. Dadalaw pa rin tayo. Panghabang buhay? Tanong ni Elira. Muling kinapa ang folder niya. Ibig po ba sabihin, kahit tumanda ako, kayo pa rin ang magulang ko? Opo. Ani Oscar. Kahit magkapo ka na. Napatawa si Elira pero halatang nagpipigil ng luha. Ilang minuto ang lumipas. Tinawag ng clerk ang pangalan nila. Lorea and Oscar de Vera with child Elira. Please proceed. Tumayo silang tatlo. Si Lorea hawak ang kamay ni Elira. Si Oscar may bitbit na stop bear na regalo nila kay Elira matapos ang hearing. Pagpasok nila sa hearing room, naroon ang huwes na si Judge Reyes, isang matandang babae. Tumango ito at ngumiti sa kanila. Good morning po. Bati ni Lorea, magalang. Good morning. Sagot ng huwes. So, this is Elira. Tumango si Elira. Po, ang ganda ng pangalan mo. Sabi ni Judge Reyes. Handa ka na bang pakinggan ang bagong apelyido mo? Tumango si Elira pero humawak ng mahigpit kay Lorea. Relax anak, masaya to. Bulong ni Lorea. Tinawag ng huwes ang attorney nila. Binasa ang mga dokumento, ang consent form mula sa foundation, ang evaluation report, ang home visit approval at ang mismong petisyon para sa adoption. Pagkatapos ng ilang legal na tanong at sagot, humarap ang huwes kay Elira. Elira, gusto lang kitang tanongin. Hindi ito mahirap, ha? Opo. Sabay pigil sang ngiti. Gusto mo ba sina Lorea at Oscar na maging legal mong magulang? Opo. Sagot ni Elira, malinaw at buong puso. Bakit? Ngumiti si Elira sa katiningnan ng mag-asawa. Kasi po, sila lang yung hindi ako iniwan. Kahit hindi po ako galing sa tiyan ni Mama, galing naman daw po ako sa puso nila. Napaluha si Lorea. Si Oscar ay napatingala at ngumiti kahit nangingilid na ang luha. Kung ganon, ani Judge Reyes, bahagyang ngumiti. Sa harap ng batas, sa bisa ng desisyong ito, si Elira ay formal na anak ni Lorea at Oscar de Vera. Simula ngayon, siya ay si Elira M. de Vera. Tumayo silang tatlo, pinalakpakan sila ng mga staff sa courtroom. Si Lorea ay napaiyak na ng tuluyan. Si Oscar sabay silang niyakap ng mahigpit. Elira M. de Vera ka na. Balong ni Oscar. Buong buo ka na sa amin, anak. Sa labas ng korte, may maliit na photo wall para sa mga pamilya. May banner na welcome to your forever family. Hawak ni Elira ang stop bear niya habang kinukunan sila ng litrato. May hawak siyang maliit na chalkboard na may nakasulat na, Finally, I'm home. Smile anak! Ani Lorea habang nag-pose silang tatlo. Ngumiti si Elira. Pero pagkatapos ng click ng camera, bigla siyang yumakap sa leeg ni Lorea at bumulong. Mama, ayoko nang baguhin yung apelyido ko. Hindi na natin babaguhin yan, anak. Sagot ni Lorea. Isusulat natin kahit saan. Sa libro mo, sa bag mo, sa future diploma mo. Elira M. de Vera. Ulit ni Oscar. Kaya mo yung sulatin araw-araw? Opo. Sabay tili ng bata. Sa sasakyan pa uwi, tulog na si Elira sa likod. Hawak niya ang kanyang drawing at ang adoption na certificate. Sa harap, naghawakan ng kamay sina Lorea at Oscar habang binabaybay ang daan pa uwi. Mama na talaga ako. Ani Lorea, mahina. At ako, ama na. Sagot ni Oscar, pinisilang kamay ng asawa.
Hindi kailanman naging madali ang paglalakbay pero sa wakas, legal man o emosyonal, buo na sila. Minahal ng lubos ni na Oscar at Lorea si Elira. Lahat ng gusto nito ay kanilang ibinibigay at binuhos nila lahat ng kanilang pagmamahal. Mabait din si Elira, mapagmahal at mapagbigay sa kapwa. Tumadalaw pa rin sila sa foundation at sa ilang buwan na lumipas, unti-unting nakaka-adjust si Elira. Unang kaarawan ni Elira bilang Elira M. De Vera. Isang simpleng selebrasyon sa loob ng tahanan pero puno ng pagmamahal. Ang bahay ng mga De Vera ay napuno ng kulay at saya para sa ikalimang kaarawan ni Elira. Sa kabila ng pagiging simpleng handaan, naging espesyal ito sa dami ng pagmamahal na natanggap ng bata. May cake na may nakasulat ang pangalan niya, mga lobo at bisitang masaya para sa kanya. Wow! Bulong ni Elira habang tinitingnan ang cake. Ang ganda po, Mama. Siyempre, para sa pinakamaganda naming anak. Sagot ni Lorea, sabay haplos sa buhok niya. Gusto mo na bang i-blow ang candle? Tanong ni Lorea, lumuhod sa tabi niya. Pwede po bang sabay tayo? Tanong ni Elira habang hawak ang kamay ng dalawang magulang. Siyempre naman, anak. Ani Oscar. Nang gabing iyon, habang nasa swing si Elira, tinanong siya ni Oscar. Masaya ka ba ngayon? Opo, kasi ngayon lang ako nagka-birthday na may cake na may pangalan ko. Sa mga araw na sumunod, habang nag-aaral na si Elira sa preschool, isang inosenteng tanong mula sa kaklaseng si Miko ang nag-iwan ng tanong sa puso niya. Kamukha mo ba sila? Tanong ni Miko. Tahimik si Elira. Hindi siya galit pero nalito siya. Kaya kinagabihan tinanong niya ang kanyang mga magulang. Mama? Papa? Totoo niyo po ba talaga akong anak? Lumuhod si Oscar at maring sinabi. Kahit hindi ikaw lumabas sa tiyan ni Mama, anak ka namin, sa puso, hindi lang sa papel. Ang pamilya, dagdag ni Lorea, hindi lang binubuo ng pagkakahawig, binubuo yan ng pagmamahalan. Ngumiti si Elira. Di ibig sabihin pamilya nga tayo. Hindi lang basta pamilya. Ani Oscar, tunay na pamilya. Kinabukasan, ipiniresenta ni Elira sa klase ang kanyang drawing. This is Mama Lorea, this is Papa Oscar. Hindi ko sila kamukha, pero hindi yun mahalaga kasi sila ang pinili ko at pinili rin nila ako. Tumunog ang palakpakan sa klase. Isa si Elira sa pinakamasayang bata ng araw na yon. Kinagabihan, binuksan ni Lorea ang lamp sa tabi ng kama ni Elira. Sa mesa, naroon ang drawing na ipinasa ng anak. At sa gilid, isang maliit na sulat kamay. Salamat po sa pagpili sa akin. Mahal ko kayo. Lumapit si Oscar at niyakap si Lorea mula sa likod. Love, we made it. Masayang masaya na ako sa buhay natin at kontento na ako. Sumandal si Lorea sa kanyang asawa. Ako rin, love. Ang sarap pala maging magulang. Tama ka riyan. Ang sarap lalo na at ikaw ang ina. Pagak na natawa si Lorea at saka siya hinalikan sa noo ni Oscar. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling matatag sina Lorea at Oscar sa pagmamahalan at pangakong binitawan nila. Si Elira, na minsang inakalang hindi magkakaroon ng tahanan, ay natagpuan ng tunay na pamilya, hindi sa dugo, kundi sa pusong marunong tumanggap at magmahal. Hindi naging madali ang daan, pero sa bawat hakbang, pinili nilang manatili. At sa mundong puno ng pagbabago, isang bagay ang hindi nagbago. Ang pangakong sa hirap o ginhawa, sa lungkot o saya. Sila ay mananatiling magkakasama. Sa tahanang iyon, walang kulang. Dahil ang puso nila ay puno ng pagmamahal. Buo na sila. At kahit na hindi man kayo magkakaroon ng sariling anak, hindi iyon ang magiging dahilan para masira kayong dalawa. Dahil minsan, yun pa ang dahilan ng pagiging matibay ng relasyon nyo. Tinanggap ni Lorea si Oscar ng buong puso kahit hindi siya nito mabigyan ng isang anak. At iyon ang patunay na mas nanatili pa rin ang pagmamahal. Wakas!